Breaking news, bagong laser weapon ng China handa nang sumabak sa laban at Amerika, mas lalo pang pinabilis ang missile production. Muli na namang ginulat ng China ang buong mundo matapos nitong ipakita ang bagong laser weapon na tinawag na LY-1 sa ginanap na military parade sa Beijing noong 3 ng Setyembre ngayong taon. Habang mas pinabibilis naman ng Amerika ang kanilang mga missile productions bilang paghahanda para sa posibleng digmaan kontra sa China. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang Pentagon ay naghahanda na para sa posibleng future na armed clash laban sa China sa pamamagitan ng pag-utos ng malaking pagtaas sa produksyon ng missiles at combat systems. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, inutusan ng US defense officials at malalaking contractors na doblehin at sa ilang kaso ay gawing 4 na beses pa ang kasalukuyang produksyon. Ang hakbang na ito na tinuring na isang urgent matter ay nagpapakita ng lumalaking pangamba sa Washington tungkol sa mababang stockpile ng ammunition at kakayahan ng Pentagon na magtagal sa combat operations sa Asia-Pacific kung sakaling lumala ang tensyon at maging open conflict. Dahil sa sitwasyon, nabuo ang bagong oversight body na tinatawag na Munitions Acceleration Council na pinamumunuan ni Deputy Defense Secretary Steve Feinberg. Ayon sa mga ulat, ang council ay nagsasagawa ng lingguhang tawag kasama ang mga executives mula sa pinakamalalaking defense firms ng Amerika para pabilisin ang progreso. Klaro ang utos ng Pentagon, kailangang tumaas ang produksyon ng 2.5 beses sa loob ng susunod na 6, 8 at 24 na buwan. Kasama sa mga sistemang tinukoy na critical ay ang Patriot Interceptors, Long-Range Anti-Ship Missiles o LRM, Standard Missile 6 o SM-6 Precision Strike Missiles at Joint Air-to-Surface Standoff Missiles o JASM. Malaki ang plano ng Pentagon. Gusto nitong makagawa ng halos 2,000 Patriot missiles kada taon, mga 4 na beses na mas marami kumpara sa kasalukuyang produksyon. Nakakuha na ng kontratang halos $10 bilyong ang Lockheed Martin para gumawa ng PQ-3 interceptors. Habang sinasabi ng Pentagon na mahalaga ito para sa national security, inaamin din nila ang mga risk. Ang pagpapabilis ng defense production ay nangangailangan ng modernization ng mga planta, pagpapalawak ng supply chains, pagtanggal ng mga hadlang sa bureaucracy at higit sa lahat, paggamit ng resources mula sa private sector. Tahimik na inaamin ng mga opisyal na ang mga problema sa logistics at pagdepende sa supply chain ay pwedeng magpalala ng sitwasyon. Kasabay ng malakihang produksyon, lumabas din ang ulat mula sa defense analytics firm na Govini. Sa isang report na inilabas ngayong taon, binalaan ng Govini ang Estados Unidos tungkol sa reliance nito sa Chinese suppliers para sa mga critical na bahagi sa defense programs. Ipinakita ng pag-aaral na noong 2024, halos 73% ng Tier 1 suppliers sa 9 na major US defense sectors ay galing sa Chinese firms. Pinakamalala ito sa missile defense kung saan 11%, 1% ng top suppliers ay Chinese at sa nuclear sector kung saan umabot sa 7.8%. Ayon sa pagsusuri ng Govini, ang Chinese firms ay nagbibigay ng halos 1 sa bawat 10 importanteng bahagi para sa mga pangunahing defense asset ng Amerika kasama na ang missile defense systems, nuclear technology at space platforms. Para sa mga policymakers sa Washington, pinakita ng mga findings na ito ang nakakabahalang sitwasyon. Kahit na naghahanda ang Amerika na harapin ang China militarily, ang defense industry nito ay parte pa ring nakatali sa Chinese supply chains. Dahil dito, mas tumindi ang panawagan sa Pentagon na buong-buo ng baguhin ang supply lines. Inaamin ng mga opisyal na imposible ang pagpapalawak ng missile output kung hindi babawasan ang pagdepende sa Chinese manufacturers at maglalagay ng malaking puhunan sa domestic capacity. Para maisulong ito, hinihikayat ng Munitions Acceleration Council ni Feinberg ang mas mabilis na licensing, mas maayos na contracting at pagbabago sa industrial partnerships. Pero ayon sa mga defense executives, ang muling pagtatayo ng ligtas na supply chains ay isang prosesong tatagal ng maraming taon. Kasabay nito, kumilos din si Pentagon Chief Pete Hegseth para pagsama-samahin ang top-level military coordination. Ngayong buwan,
Pinatawag niya ang daan-daang senior officers, generals at admirals mula 1-star rank pataas kasama ang kanilang key commanders. Hindi opisyal na ibinunyag ang dahilan ng high-profile meeting. Ayon sa Washington Post, interesado si Trump mismo na makisali sa pulong ng mga generals. Kahit hindi malinaw ang detalye, ang laki ng pagtitipon na ito ay nagbigay ng spekulasyon tungkol sa mas malawak na war readiness posture ng Washington. Habang pinapabilis ng Washington ang produksyon ng missiles, ipinapakita naman ng Beijing ang sarili nitong advanced military hardware. Ngayong buwan, inilabas ng China ang bagong shipborne laser system na tinawag na Liaoyuan-1 o LY-1 sa Victory Day Parade sa Beijing. Ayon sa Chinese military journal na Ordnance Industry Science and Technology, ang LY-1 ay isang last line of defense laban sa paparating na missiles at drones na naka-integrate sa Naval Air Defense System kasama ang long-range at medium-range interceptors. Ikinumpara ng journal ang LY-1 sa US Navy Helios laser weapon at sinabing mas malakas ang structure ng Chinese system. Binigyang diin ng artikulo ang lens aperture ng LY-1 na halos doble ang laki kumpara sa Helios at sinabing mas advanced ang auxiliary equipment at sensors nito. Ayon sa mga eksperto na tinukoy sa journal, ang power output ng LY-1 ay nasa pagitan ng 180 at 250 kilowatts, mas mataas kumpara sa kasalukuyang US naval laser systems. Hindi lang nito kayang salagin ang maritime unmanned systems, pero pwede rin itong gamitin laban sa anti-ship missiles na may napakababang gastos sa bawat interception. Ipinapakita ang LY-1 bilang sagot ng Beijing sa US Helios na kasalukuyang nakadeploy sa USS Preble Destroyer. Idineklara ng China na operational na ang sistema pero hindi malinaw kung aling mga barko ang kasalukuyang meron nito. Gayunpaman, nagbabala ang ilang military analysts na huwag masyadong palakihin ang kakayahan nito. Kahit promising ang laser weapons, mahirap pa rin ang deployment nito sa dagat, lupa o himpapawid dahil sa limitasyon ng atmosphere. Ibig sabihin, hindi kayang maging nag-iisang sandata ang laser weapons para sa offense o defense. Ayon kay Xi Jinping, pinag-isipan ng mabuti ng China ang bagay na ito. Binigyang diin niya na ang shipborne laser weapons ay pandagdag lang at hindi papalit sa mga conventional close-in weapon systems at missile interceptors. Dahil sa mataas na operational costs at limitadong bisa laban sa ballistic missiles, mananatili itong kasabay ng mga tradisyonal na sistema. Pero ang pagpapakita ng China ng LY-1 ay nagbigay diin sa paghahambing nito sa US developments, lalo na sa LWSD Mark II Mod 0 na sinubukan ng US Navy sa USS Portland noong 2020. Ang arms race sa directed energy weapons ay nagpapakita ng bagong yugto sa military technology kung saan ang lasers ay nakikita na ngayong epektibong panlaban sa drone swarms at low-altitude cruise missiles. Habang sinusubukan ng Pentagon na baguhin ang produksyon ng missiles, nakikipagkarera ang Washington sa oras, hindi lang para punuan ang kakulangan ng stockpiles para sa posibleng digmaan, kundi pati na rin para alisin ang dependence nito sa Chinese supply chains. Kasabay nito, malinaw na ipinapakita ng Beijing ang sarili nitong pag-usbong gamit ang bagong laser-based technologies para palakasin ang naval defense posture nito. Ang resulta ay lalong lumalalim na pakiramdam ng kawalan ng tiyak na direksyon, dalawang global powers na nakatali sa walang tigil na cycle ng paghahanda, innovation at mistrust. Parehong naghahanda para sa isang conflict na parehong sinasabi nilang sana ay hindi dumating. Kahit parehong sinasabi ng Amerika at China na ayaw nila ng gera, kitang-kita na pareho silang naghahanda. Missiles laban sa lasers, supply chains laban sa production surge. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang ganitong klase ng paghahanda? At kung dumating ang araw na pumutok ang tensyon, sino ang unang kikilos?